John 13 verse 30. Nang makain ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na. John 9 verse 4 to 5. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsunod sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi. John chapter 9 verse 4, ang sabi niya, malapit na ang... John chapter 13, 9, 10, 11, 12, 13. John chapter 13 verse 30, ano sabi ni John? Nang makain na ni Judas ang tinapay, kaagad itong umalis. Noon ay gabi na. Noon ay gabi na. Hindi mo yung kailangang isulat kasi alam ng lahat na Passover dinner yun eh. Passover meal, ginagawa yun sa gabi. Bakit niya kailangang isulat? Gabi na. Nagbabasa ako, sabi ko, gabi na. Nakita ko na to. Gabi na. It was night. It was night. It was night. Pagkatapos kasi nun, aarestuhin na si Jesus, ipapako na siya eh. Sobrang time conscious po ni Jesus. Hindi nagsasayang ng oras yun. Kaya nung sinabi ni Mary, anak, wala na silang wine. Sabi niya, hindi ko pa time. Naintindihan nyo? Sabi ni Jesus, hindi ko pa time. Ano ibig sabihin? Not my time to go public yet. Hindi pa siya dapat magpa-public. Kasi pag nag-public siya, dire-diretso na yon. Meron ako sa bahay na hourglass. Alam niyo yung hourglass? Yung binabaliktad. Pag sinabing time niya na, babaliktarin niya na yung papunta sa cross yun eh. Papunta na sa cross yun eh. Merong time limit. Bakit? Kasi lahat ng major events ni Jesus, nagfulfill ng prophecy, nakatapat sa mga Jewish feast. Inaresto si Jesus, sinerve siya, nagsacrifice siya sa Feast of the Passover, tsaka Feast of the Unleavened Bread. Siya yung tinapay na walang libadura. Siya rin yung Passover lamb. Sa Passover yun nangyari. Kailan siya nabuhay? The first day after the first Sabbath, after the Passover. Anong feast yun? Feast of the First Fruits. Nabuhay si Jesus sa Feast of the First Fruit. Si Paul sabi niya, si Jesus ang first fruit ng resurrection. Alam niyo ibig sabihin ng first fruit? Tanong niyo ano? Halimbawa, meron akong puno ng mangga. Ang gagawin ko, kung Hudyo ako, kukuha ko ng first fruit. Pag panahon na ng anihan, kukuha ako ng pinakamagagandang sample, ilalagay ko sa basket. Hindi ko kukunin lahat. Eh di ano pang aanihin namin, okay? Kukuha ko ng pinakamagagandang bunga, ilalagay ko sa basket, puno yun, dadalhin ko yun sa temple, sasabihin ko, ito po yung first fruit. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yun ang patunay na maganda yung bunga. Andito yung the best na bunga eh. Yun ang katunayan na pinagpala ako ni Lord. Dahil nabuhay si Jesus, siya yung first fruit, ibig sabihin, mabubuhay tayong lahat. Intindihan niya? Kaya si Jesus time conscious, kaya sobrang bait ni Lord. Iniisip ko yung bakit. Sabi niya kay Mary, hindi ko pa time. Sabi niya babae, hindi ko pambabastos sa kanila yon, title yun sa kanila eh. Parang sa atin, parang manong, manang, gano'n. No? Tawag niya kay, sabi niya kay babae. That's a term of respect sa culture nila. No? Hindi niya sinabi, hoy. No? Sabi niya, babae, hindi ko pa oras. Tapos ginawa niya pa rin. Hindi pa niya oras, pero ginawa niya pa rin. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi pa niya dapat babaliktarin yung hourglass, kaya lang sobrang bait niya. Nakiusap yung nanay niya, tapos nakita niya, apektado yung mga tao. Binaliktad niya yung hourglass, o public na siya ngayon, papunta na siya sa cross ngayon, imbes na pwede pa siyang maggala-gala. Kasi nung hindi pala pa nakakilala sa kanya, pwede pa siyang maggala-gala, eh, nasa wedding nga eh. Naintindihan niyo? Ganun kabait si Lord, sobrang bait. Sabi niyo nga, sobrang bait. Isipin mo, sabi niya, darating ang gabi. Chapter 9, chapter 13, gabi na. Ano ibig ko sabihin? Si Jesus na gumawa ng time. Sabi niyo time. Alam niyo bang merong time na walang time? Merong panahon na wala pang panahon. Ginawa ng Diyos ang panahon. Ang oras, ginawa ng Diyos yan. Time is a calibration in which we measure events in our life. Yan ang purpose ng time. Pero sa labas nitong time zone natin, iba magbilang ang Diyos. Sabi nga ni Peter, di ba, kinote niya yung Psalms, para ang 1,000 taon sa atin, parang isang araw lang sa Diyos. Sabi ni Jesus, darating ang gabi. Tapos sabi ni John, gabi na. Ano ibig ko sabihin? Siya yung may-ari ng oras, pero nung pumasok siya sa oras, nirespeto niya yung oras. Sabi niya, darating ang gabi. Umaga pa ngayon. Pero parating na ang gabi. Habang umaga pa, kailangan nating gumawa. Marami habang umaga nakatambay lang. Paghapon na, saka nagkakandak kumahog.